Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Sa hapon na pong ito, I believe marami na po sa atin or lahat po tayo ay abala sa preparation po natin para sa camping sa susunod na araw. Amen po. Pero sa hapon na pong ito, maglaan pa rin po tayo ng time para makapakinig po tayo ng Word of God. Ngayon po, tulad po ng nabanggit ko po kanina, marami po sa atin ang abala na sa pagpe-prepare para sa camping. Marang iba po sa atin nag-impake na ng gamit. Amen po. Iba sa atin nasa prayer marathon. At iba't ibang preparation po ang ginagawa ng mga tao dito po sa Rema sa oras na pong ito. At ang iba po, may iba po sa atin siguro hindi pa sure kung magka-camp for many reasons. Pero alalahanin po natin ang salita po ng Diyos na nakalagay po sa Matthew 6:33. Ito po ay sa ulo na po natin. Pero nawa po hindi po ito sa ulo lang natin sa isip, kundi dapat hinahayaan po natin na mag-manifest po sa ating buhay. Sa verse na po ngayon, may pangako ang Diyos sa amin po na yung mga kailangan mo, yung mga bagay na gusto mo ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero wag po natin kakalimutan yung kondisyon doon sa pangako. Nang sabi po doon, seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, in order na kusang dumating sa atin, ang kailangan po natin, yung mga gusto po natin sa buhay, kailangan po natin unahin muna ang Panginoon. At sa oras na pong ito, siguro meron pa po sa atin undecided kung sasama ba or hindi sa camping. Pero alalahanin po natin ang salita ng Diyos sa Matthew 6:33 na unahin po natin ang Panginoon higit sa lahat. Amen po. Magkaroon po tayo ng time, maglaan po tayo ng panahon para makapag-camp. Kasi ito pong camping ay napakalaking tulong po sa atin, sa spiritual po natin. Amen po. Para makuha po natin yung kasaganahan, para makuha po natin ang kagalingan at yung mga solusyon sa mga problema po natin. Ang isa pong makakatulong dyan ay yung pag-attend po natin ng camp. Bakit? Kasi sa camping po ay masagana ang presensya ng Diyos. Mabilis natin na maririnig ang sinasabi ng Diyos patungkol sa sitwasyon po ng buhay po natin. Amen po. Ang camping po, tinuturo po dito kung paano masolusyonan yung mga sitwasyon po natin, yung mga problema po natin sa buhay. Amen po. Dahil ang Diyos po ay, mabilis natin marinig yung sagot ng Diyos. At ang Diyos po ay personal siya nakikipag-usap. At ang isa po ang camping na mabilis po natin dito sa camping na ito, mabilis po natin maririnig ang sinasabi ng Diyos, ang sagot ng Diyos. Amen po. Sa camping po, malakas ang pagkilos ng Diyos. Kaya yung mga agam-agam natin sa buhay, yung mga problema po natin, yung mga what-ifs po natin, paano yung ganito, paano yung ganyan, madali mong maririnig ang sagot dahil saganang presensya ng Diyos. Amen po. Mabilis natin maririnig ang sagot ng Diyos. Amen po. Ngayon po, yung iba po sa atin undecided, bakit? Kasi maaaring iniisip po natin kasi masyadong malaki ang gastos kapag sumama sa camping. Actually, kulang-kulang 3,000 po ang kailangan kasama po ang camp fee at transpo para makasama po ng camp. Pero, what is 3,000? Amen po. Kung yung kapalit naman ito ay yung kasaganahan mo. What is 3,000 kung ang kapalit naman ito ay yung kagalingan mo? Kaya wag po tayong manghinayang na gastusan yung spiritual po natin. Wag po tayong manghinayang na umattend ng camp. Kung iniisip po natin masyadong malaking gastos. Pero what if mamiss mo yung chance na sa camping na ito sasabihin pala sa'yo ng Lord yung instruction niya kung paano ka sasagana, kung paano ka gagaling, kung paano ka makakaalis sa sitwasyon o sa problema mo na kasalukuyan mo na pinagdaraanan ngayon. Amen po. Masasabi mo na lang after ng camp, buti na lang nag-camp ako. Amen po. Ngayon, nalala ko po nung last camping, isa po sa topic po sa atin ni Pastor Boy, yung bakit ang mga Kristiyano ay hindi makaalis sa problema sa kanilang buhay. May 3 bagay po siyang binanggit po doon. Yung number 1 po, dahilan sa kulang sa panalangin.
Number 2 po, yung dahilan sa kulang sa pananampalataya. At ang pangatlo po ay dahilan sa kulang sa presensya ng Diyos. Maaring kaya po tayo mga Kristiyano hindi makaalis-alis sa problema o sitwasyon ng buhay po natin. Baka kulang po tayo sa presensya ng Diyos. At ang camping po, ang isa po sa event ng church na masagana ang presensya ng Diyos. Kaya huwag po tayong manghinayang na umattend, maglaan ng time, maglaan ng pinansyal na umattend po sa camping. Amen po. Naalala ko po nung last camping, may kinukwento po nun si Pastor Boy na may isa pong tao na sobra po siyang problemado. Tuliro na po itong tao na ito. Hindi na niya po alam ang gagawin niya sa kanyang buhay. Wala na po siyang maisip na iba pang solusyon sa problema po niya. Pero ang tao na pong ito, nag-attend po siya ng camp. Hindi po sa camping po natin. Nakwento lang po ito ni Pastor Boy. Yung camping po, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung camping po nila Kenneth Copeland. Kinakwento niya po na may isa pong tao na umattend po nung camping na yun at sobra na siyang naguguluhan sa buhay niya. Bakit? Kasi ang laki ng problema niya. Meron po siyang utang na 1 milyon. So napakalaki po yung pera na kailangan po niya. At tuliro na po itong tao na ito. Hindi niya na alam yung solusyon sa problema niya. Pero umattend po siya ng camp meeting na yun. At during worship, natanggap niya po ang solusyon. At isinagawa niya yung instruction ng Diyos kung paano siya makakaalis sa utang niya. At nakaalis po siya doon sa utang niya. Nabanggit lang po ito ni Pastor Boy, nakwento lang po niya. Kaya nga po ito po kapag balisang-balisa ka na, hindi mo na alam yung desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Maybe sa personal mo, hindi mo na alam yung gagawin sa ministry mo. Hindi mo na alam yung gagawin sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, at sa lahat pa ng circumstance sa buhay mo. Kumbaga magulo na yung isip po natin. Ang anointing po ay nakakapagbigay ng linaw sa isip po natin na magulong-magulo na. Amen po. Sa mga desisyon na hindi mo na alam ang gagawin mo, ang anointing po nakakapagbigay ng linaw sa ating isip. At umattend po tayo ng camp kasi dito po malakas po at sagana ang anointing. Amen po. Nawa po i-pray, wala na po sa atin na maging undecided pa na kung sasama ka ba or hindi sa camping. Gawin po natin na priority ang Panginoon at lahat na lang ng pangangailangan mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng alalahanin mo, lahat ng gusto mo sa buhay ay kusa na lang ibibigay ng Diyos sa iyo. Pero wag po natin kakalimutan yung kondisyon na unahin po natin ang Panginoon. Ngayon po, magbalik tanaw lang po tayo sa isa rin po sa mga tinapik po natin last camping sa Assembly Camp, which is po yung The Art of Prayer. Actually, may maraming campings na po natin itong napapag-aralan. Kasi tayo po mga Kristiyano, hindi lang po dapat tayo magaling sa soul winning. Hindi lang po dapat tayo magaling sa pagmiministry. Hindi lang po dapat tayo magaling sa mga Bible studies at iba't iba pang gawain ng simbahan. Kundi tayo po mga Kristiyano, kung may isang bagay na dapat po alam po natin at effective po sa buhay natin, ito po ay yung prayer. Kaya po natin pinag-aaralan at isa po sa major na topics po natin sa camping ay yung patungkol po rin po sa pananalangin. Ito pong The Art of Prayer, kung matatandaan po natin, binanggit po dito ni Kenneth Hagin. Isa pong layunin niya, bakit na-compose po itong libro na pong itong The Art of Prayer, ay para gisingin po tayong mga Kristiyano, tayo pong mananampalataya sa pamamagitan po ng nilalaman ng aklat na pong ito para i-commit po natin yung sarili po natin sa pananalangin. Para yung plano po at hangarin ng Diyos ay matupad hindi lang po sa buhay po natin kundi sa mundo po. Amen po. Ang panalangin pala ang isang sagot para ang plano ng Diyos, ang hangarin ng Diyos ay matupad sa buhay po natin at sa buong mundo. Amen po. Ngayon po, meron po doon isang topic sa The Art of Prayer po, last Assembly Camp. Yung patungkol po sa sa intercession ng isa pong dapat na alam po natin mga Kristiyano ay yung pag-intercede. Amen po. Marami pong iba't ibang uri ng pananalangin pero ang isa po sa
dapat alam at ginagawa po natin ay yung intercession. Amen po. Meron po dong part sa magazine po. Sabi po dito, alam niyo ba kung bakit walang naipapanganak na mga sanggol sa mga simbahan ngayon? Ang iba ay nagkaroon ng maraming conversion, ngunit kakaunti ang mga ipinapanganak muli sapagkat wala ng travail, wala ng groanings. Kaya po natin pinag-aaralan ang bagay na pong ito ay isa po para mapaalalahanan po tayo. At pangalawa, para malaman po natin kung paano ba yung effective na intercessory prayer. Meron po ditong shinare po na kwento si Kenneth Hagin na pumunta po siya sa isang lugar at nag-minister po siya doon. At may natatandaan po siyang isang babae na na-convert, na born again po siya, naligtas po siya through sa pag-minister po niya. At nakita niya po yung glory talaga ng Diyos dito sa babae na ito. Nakita niya na nagningning talaga yung mukha niya nung babae. Ngayon, lumipas po yung kulang isang taon. Siguro mahigit isang taon, ilang buwan po. At bumalik po siya sa lugar na pong yun, kung saan po niya na-meet itong babaeng ito. At tinanong niya po sa mga miyembro kung nasaan na itong babaeng ito, na natatandaan niya na born again nung time na nag-minister po siya. At ang sagot po ng mga tao, ng mga miyembro, wala na, nag-backslide na. At alam niyo po, ito pong si Kenneth Hagin, ang sabi niya, ayaw niya po ng ganon. Amen po. At ang sabi po doon, sabi po ng mga miyembro, ayaw din namin na may ganon. Pero alam niyo po ang revelation ng Diyos sa kanya. Kaya nangyari ang bagay na yon, ang may pagkukulang ay ang mga Kristiyano pa din. Hindi fully kasalanan ng babae kung bakit siya nag-backslide, kundi yung mga Kristiyano pa din na sa simbahan na po yun. Nasabi po ng Diyos kay Kenneth Hagin, oo, ang simbahan ang sisisihin ko dahil dito. Ang simbahan ang may responsibilidad kaya nangyari iyan. Dahilan sa hindi nila ginawa ito, pagdating ng araw ng paghuhukom, sisisihin ng Diyos ang simbahang iyon bilang may responsibilidad sa kaluluwa ng babaeng iyon. So, imagine po ang bigat po ng responsibilidad po nating mga Kristiyano. Amen po. Kumbaga may mga kaluluwa, may mga souls na nakatoka sa atin na kailangan natin maipanganak sa panalangin in order na maborn again itong mga taong ito. Maaaring yung iba dyan, yung mga kamag-anak po natin, amen po na gustong-gusto natin maborn again. Pero kung hindi po tayo mag-intercede, kung hindi po natin matututunan ang intercessory prayer, hindi po mako-convert ang mga taong ito into Christianity. Amen po. Kaya ito po yung isa sa tinatopic po natin sa camp meetings po natin, yung patungkol po sa art of prayer na kailangan po natin, very essential, mahalaga na matutunan po natin mga Kristiyano in order na yung intercession po natin sa ibang tao ay maging successful. Amen po. Kaya yun po, wag po tayong manghinayang na umattend ng camp meetings kasi marami po tayong matututunan, marami po tayong makukuha. Amen po. Yung spiritual po natin ay hindi lang po tayo, kumbaga sa isa nga pong estudyante, di ba po, hindi siya nakakulong sa school lang. Yung learnings niya, hindi lang po nakukuha sa loob ng school lang. Ang mga estudyante po, meron silang mga field trips, di ba po, may mga seminars po silang ina-attendan yearly in order na madagdagan yung learnings po nila. At tayo po mga Kristiyano, baga meron po tayong mga Sunday services, meron po tayong mga midweek services, meron po tayong mga Bible studies, pero hindi lang po doon natatapos na doon lang po tayo natututo. Hindi, malaki po ang part ng camping sa matututunan po natin bilang mga Kristiyano. Amen po. So, nawa po na-encourage po tayo ngayong hapon. Maglaan po tayo ng time para sa Panginoon. At ito pong camping ay sa atin po mga Kristiyano, ito po ay maituturing po natin na bakasyon. Amen po. Kumbaga, magre-relax ka sa presensya ng Panginoon. Amen po. So, yun lang po sa hapon na pong ito. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa mga paalaala mo sa amin sa hapon na ito. Panginoon, patuloy mong punuin ng kagalakan, ng kasabikan sa presensya mo, sa salita mo.
ang mga puso namin. Hayaan mo, O Lord, sa camping na ito, masagot lahat ng mga agam-agam namin, lahat ng mga katanungan namin. At sa camping na ito, Panginoon, marinig namin ang solusyon, ang instruction mo sa amin, Panginoon, kung paano kami makakalabas, Panginoon, sa personal na pinagdadaanan na sitwasyon, na problema ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, patuloy mong samahan pa rin ang bawat isa sa mga nalalabing oras, sa araw, Panginoon, ang preparation namin, sa mga prayer meetings namin. Patuloy mo kaming samahan at iparanas ang masaganang presensya mo, Panginoon. At sa camping na ito, mag-umapaw sa amin, hindi lang ang presensya mo, kundi ang mga salita mo. Maging buhay ito sa amin, maging effective sa amin ang mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Salamat po and see you po sa camping.